Unusual pero hindi illegal. Yan ang sinabi ng tumestigong dating branch managers ng Land Bank sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kaugnay sa pag-withdraw ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. Ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang paksa sa ikasampung araw na impeachment trial. Kabilang dito ang mga dumaan sa tanggapan ng Vice Presidente, pati nung kalihin pa siya ng Department of Education. Unang testigo ng prosecution, si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, noong panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash gamit ang apat na checking may tig 125 million pesos. Ang mga cheque na encash daw noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Para kay Constantino, unusual o kakaiba raw ang transaksyon. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Pero sabi ni Constantino, lehitimo naman at hindi illegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes, sir. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Call. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution, Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it. sumunod na tinawag bilang testigo si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential funds ng bise nung DepEd Secretary pa siya. May tig 37.5 million pesos naman ang halaga ng 3 checking winidraw daw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda na dati raw DepEd Special Disbursing Officer ang nagpupunta sa bangko at sa fire exit daw dumaraan dala ang pera. Gaya sa naunang testigo, unusual o kakaiba raw ang transaksyon ng DepEd para kay Camposano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kayo nakita. Okay. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino pero may tinanong sila kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil
Safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig. 3 witness ang ipapatawag. 2 sa kanila ay mula sa Commission on Audit at ang isa ay direktor ng House of Representatives. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News.